Pinag-aawayan at pinagdidibatihan kung sino ba ang tunay na lingkod ng Diyos at kung sino ba ang tunay na pari ng Diyos at kung sino ba ang tunay na pastor ng Diyos. Ayon po nakasulat sa Lumang Tipan na ang mga pari ng Diyos ay mga Levita sa bansang Israel, hindi po sila mga paganong pari. Pero ang tanong, sino naman ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang maging tagapamahala sa kanyang iglesia sa Bagong Tipan? Nababasa po yan mga kaibigan sa Efeso 4 versikulo 11 na ang binigyan ng authority ng Diyos upang maging tagapamahala sa kanyang iglesia ay mga pastor. Efeso 4 versikulo 11. At ang mga pastor na ito ay tinatawag na royal priesthood, mga pari ng Diyos ayon sa unang Pedro 2 versikulo 9. At ang mga pastor na ito na tinatawag na pari ng Diyos ay hindi sumasamba sa mga ribulto o mga diyos-diyusan. At ang mga pastor na ito na naging pari ay may tinatawag na high priest na dakilang pari na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa Hebreo 9 versikulo 11. Yan po mga kaibigan ang katotohanan at sana po mga kaibigan mga kapatid na matuto po tayong tumanggap sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay maghahatid sa atin sa tunay na kalayaan at kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung sagot natin sa ating kaibigan na pastoy na kung saan sinasabi po niya na yung mga pastor daw po, yung sila po yung mga ngasiwa sa totoong iglesia ayon sa Bagong Tipan at wala na daw po yung wala daw po yung mga pari. Kung susubaybayan po ninyo mga sir at saka mga ma'am, yung sinabi ng ating kaibigang pastoy, makikita po natin na tinatanggap po niya na yung Old Testament meron po mga pari na kung saan nangangasiwa doon sa templo at binanggit niya po yun, yung mga Levita. And at the same time, binanggit din po niya sa Bagong Tipan na ang ating Panginoong Jesucristo ay punong pari sa ating pananampalataya at meron ding mga pari na siyang kasamahan po niya. Kung baga, bakit? Kasi sabi ni St. Peter, 1 Peter chapter 2 verse 9, kinikilala tayo bilang kaharian ng mga pari para magsilbi sa Panginoong Diyos. Revelation chapter 1 verse 6. Pero ang problema po dyan, itong mga pastor na ito, inaangkin din po nila na sila po'y pari. Ay mali po yun. Mali po yun mga sir, mga ma'am. Bakit? Kasi ang Ephesians chapter 4 verse 11, yung sinasabi po dyan na pastor, refer po yun sa mga bishops. Kung babasahin po ninyo yung Acts chapter 20 verse 28, mga obispo po yun. Hindi po yun simpleng pastor lang na hindi po mga obispo o hindi po mga pari. And remember na yung episkopos sa Griego or obispo sa ating pong termino po ngayon, Spanish word and sa Filipino language, pag sinasabing obispo, ibig sabihin pastor po yan. And yung obispo po kasi, sila po yung humahawak sa fullness of priesthood. Hindi ka po matatawag na isang obispo kung ang fullness of priesthood, wala po sa iyo. So yung sinasabing Ephesians chapter 4 verse 11 na pastor, mga obispo po yun. So ngayon, excuse me, inaangkin po nila na sila po yun. And syempre, fullness of priesthood po yung mga obispo at hindi ka po matatawag na pari kung wala kang ino-offer na sacrifice. Question, itong mga kaibigan po natin, mga pastoy ngayon, meron po ba silang ino-offer na sacrifice? Wala po eh. Wala, meron ba silang ino-offer na sakripisyo sa Panginoong Diyos? Wala po. Yung mga pari po kasi, according sa banal na kasulatan, Malaki chapter 1 verse 11, i-offer po yung sakripisyo na kung saan pure sacrifice. Again, from the rising until its sunset. So ngayon, sino po yung mag-o-offer po niyan? Pure sacrifice, pagkatapos from the rising until its sunset, i-offer po yung sakripisyo na yan. Sino po yung mag-o-offer? Siyempre, mga pari. Saan po yan na-fulfill? Sabi ng Panginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 26 and St. Luke chapter 22, hindi ko nagkakamali. Sabi ng Panginoong Jesucristo, do this in remembrance of me. Gawin nyo ito sa pag-aalala sa akin. So, ibig sabihin, yung sinasabi pala sa Malaki chapter 1 verse 11 na pure offering and pure sacrifice, nangyayari po pala ito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, do this in remembrance of me. And Acts chapter 2 verse 40, ginagawa po nila ito araw-araw. Sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 27. So, ibig sabihin, ang totoo palang pari, ang totoo palang mga pastor, nag-o-offer ng sacrifice. At yung sacrifice na yun, yan po yung tinatawag natin ngayon na Santa Eucharistia or Santa Misa. So itong pastor na ito, inaangkin po nila na sila po yung totoong pastor na kasulat sa Bagong Tipan ay mali po. Bakit po? Number 1, hindi po sila pari. Number 2, sumulpot lang po sila after 16th century. So wala po silang maibigay na patunay na meron po silang koneksyon sa mga apostol. Puro lang po claim ng claim, pero wala naman pong ebidensya
Yung kiniklaim po nila, kasali po sila doon. Ang simbahang Katolika, maliban po sa Biblia binabasa po natin, meron din po magpapatunay na yung sinasabing Kristyanismo sa banal na kasulatan, yan po Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, ibig sabihin, o sa makatwid, or therefore, or ergo, ang totoong mga pari, ang totoong mga pastor ay nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po sa labas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, St. John chapter 8, verse 32, seek the truth and the truth will set you free. And remember, ang ama po ng kasinungalingan ay ang dyablo. So kung maniniwala po kayo sa pastor na ito, talagang may impyerno po tayo kasi magiging anak po tayo ng dyablo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.